الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salitang pagdadakila sa nag-iisang tagapaglikha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat sa buhay natin siya ang nangingibabaw, ang karapat dapat sambahin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng isang buong pagkakataon para pagyamanin ang ating mga sarili upang makamtan ang tanging layunin kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Inobliga ang pag-aayuno sa inyo katulad ng pagkakaobliga nito sa mga nauna sa inyo, nawa kayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat nating makamtan. Yan ang ultimate layunin kung bakit tayo nag-aayuno sa Ramadan. Kasamang pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at papasalamat sa Kanya. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala sa gabay na binigay sa inyo, nawa kayo ay magpasalamat sa Kanya upang hindi tayo malagay sa babala na kung saan sinabi ni Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, at kakaunti lamang sa mga alipin ko ang nagpapasalamat. Sapagkat ang pagpapasalamat, kapatid, para maipakita mo ito sa nag-iisang tagapaglikha, dapat gagawin mo ang iba't ibang pagsamba para lamang sa Kanya. Ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng maraming bunga. Kabilang sa bunga na ibibigay ng taqwallah o takot kay Allah ay ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. If we fear Allah subhanahu wa ta'ala, we should be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. He said in the Quran, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Verily, Allah subhanahu wa ta'ala loves those who fear Him. Katunayan, mahal ni Allah ang mga may takot sa Kanya. Ikalawang bunga ng taqwallah, makakamtan natin ang awa dito sa mundo bago ang kabilang buhay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, Kanya sinabi, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And this is a book we have revealed. Blessed, therefore follow it. Guard against evil, that mercy may be shown to you. Ito ang aklat na pinadala, punong-puno ng biyaya. Sundin ninyo at katakutan nyo si Allah. Nawa kayo ay kaawan niya. Dahilan sa tulong ni Allah, dahilan sa suporta ni Allah sa iyo, kapatid, kung ikaw ay may takot sa Kanya. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Surely Allah is with those who guard against evil and those who do good to others. Katotohanan na si Allah, kasama niya ang mga may takot sa Kanya at silang gumagawa ng kabutihan. Kung gusto mo ng proteksyon sa mga kinatatakutan mo at pagpapanatag sa anumang kinatatakutan mo, kailangan mo ng taqwallah. Sa dami ng mga bungang ito, kapatid, dapat makita mo sa iyong sarili na nakamtan mo ang takot kay Allah sa buwan ng Ramadan. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
And Allah shall deliver those who guard against evil. With their achievement, evil shall not touch them, nor shall they grieve. Kaya hindi ka makakadanas ng kasamaan. Magkakaroon ka ng kapanatagan at hindi ka matatakot liban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lumiliwanag ang puso at pinalalakas ang pangunawa, kaya napagtatangi ang nakakabuti at makakasama sa sarili. Ya ayyuhalladhina amanu, be careful of your duty. He will grant you a distinction and do away with your evils and forgive you. And Allah is the Lord of mighty grace. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit yung mga kapatid natin na naninigarilyo ay patuloy pa rin naninigarilyo? Wala silang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga taong nagtatakot-takutan. Kaya nga sinabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O kayo mga mananampalataya, subhanallah, tinawag niya tayo sa pinakamagandang pagtawag. O kayo mga mananampalataya, katakutan niyo si Allah ng tunay na pagkatakot. Kaya nahati ang mga tao sa mga nagtatakot-takutan at sa mga may tunay na takot kay Allah. Biruin mo yan, binigyan ka ng pagkakataon isang buwan para iwanan ng haram, pero kung hindi mo siya iniwanan, nagtatakot-takutan ka kay Allah. Hindi tunay ang pagkatakot mo. Kung hindi ka hihinto sa panininda ng haram, nagtatakot-takutan ka kay Allah. Hindi totoo ang takot mo sa Kanya, wala kang takwallah, baka nalugi ka sa buwan ng Ramadan. Magbibigay ng lakas para pangibabawan ang udyok ng syaitan, ang takwallah. Yan ang susi para malabanan mo ang tukso ng Satanas. Innal ladina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. If you want to fight against the evil whispers of shaitan, then you must have taqwallah. Surely those who guard against evil, when a visitation from shaitan afflicts them, they become mindful, then they see. Yung mga may takot kay Allah, base sa ayan na ito, pag sila ay binulungan, pag sila ay inudyukan ng Satanas na gumawa ng kasamaan, naaalala nila. Naaalala nila na ito'y mali. Naaalala nila ito'y kasamaan. Naaalala nila ito'y magagalit si Allah, kaya ito'y kanilang iniiwanan. Bakit? Dahil sila ay may taqwallah. Dahil pinag-usayan nila ang mga ibadah at pagsamba sa buwan ng Ramadan, kaya biniyayaan sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang paraan upang makamtan ng malaking gantimpala, ang taqwallah. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Sabi ni Allah sa Quran, and if you believe and fear Allah, then yours is a great reward. Kung gusto mo ng gantimpala, kinakailangan matakot ka kay Allah. Papalawakin ang biyaya mo at bubuksan ang mga pintuan ng kabutihan kung ikaw ay may takot sa nag-iisang karapat dapat sambahin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Nakita nyo? Kung yung mga grupo ng mga tao naniwala sila at natakot kay Allah, bubuksan para sa kanilang maraming blessing, maraming baraka mula sa kalangitan at kalupaan. Pero sila ay hindi naniwala, tumanggi sila, kaya sila ay pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluwagan sa oras ng kagipitan, biyaya na hindi inaasahan, at kagaangan sa mga hinaharap sa buhay. Gusto mo ng mga ito, kapatid? Pinakailangan mong matakot sa nag-iisang tagapaglikha. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kung sino man ang matatakot kay Allah, ay bibigyan siya ng kaluwagan sa kanyang kagipitan o problema. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. At bibigyan ka ng biyaya na hindi mo inaasahan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At kung sino man ang katatakutan niya si Allah, ay bibigyan siya ng kagaangan sa lahat ng hinaharap niya sa buhay. Hindi mo ba naisip, kapatid, bakit nagkakaroon ka ng mabigat na problema sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Sa negosyo mo? Sa pag-aaral mo? Bumalik ka. Isipin mo. Tignan mo ang sarili mo kung mayroon kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin ng taqwallah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ang kahulugan ng takot kay Allah ay ang pagsasagawa ng mga inutos niya at pag-iwan ng mga pinagbabawal niya.
Kaya pag sinabing haram, iniiwanan mo ba? Pag sinabing utos, ginagawa mo ba? Timbangin mo ang iyong sarili upang malaman mo kung mayroon kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tagumpay laban sa mga kalaban, hindi tatalab ang kanilang patibong o masamang plano sa iyo kung ikaw ay mayroong takwa Allah. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit. If good befalls you, it grieves them, and if an evil afflicts you, they rejoice at it. And if you are patient and guard yourselves, their scheme will not injure you in a way. Surely Allah comprehends what they do. Nakita nyo? Pag kayo ay nakakadanas ng kasiyahan, ang mga kalaban ng Islam ay nagsisipaggalitan, naiinis, nalulungkot, ayaw nilang tayo ay masaya at masagana. Pero kung kayo ay dapuan ng kasaklapan, kagipitan at problema, hayun, nagsisipagsayahan sila. Pero sabi ni Allah, kung kayo ay magtitiis, kung kayo ay matatakot sa Kanya, hindi kayo tatablan ng mahasamang plano nila. Pero tayo ba ay nagtitiis? Tayo ba ay may takot kay Allah? Ginampanan ba natin ang maayos ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba tayo nakaligtan ng pagdarasal? Hindi ba tayo nagpabaya sa ating saum? Kahit nga magniya, nakakain ka sa umaga ng Ramadan, ay dapat hindi mo ginagawa, magniya. Mag-intensyon ka lang, mag-isip ka, kakain ka kung umaga ng Ramadan, dapat hindi mo iniisip yan. Dahil alam mo namang kakain ka pagdating ng Maghrib. Dahil pag inisip mo yan, ibig sabihin mahina ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian ng mga tagapagtanggol ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang taqwa Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Katiyakan ng mga tagapagtanggol ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang takot sa anumang bagay at hindi na sila malulungkot. Dahil ang kinatatakutan lamang nila ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sila na mga naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mayroong takot sa Kanya. Ito ang sukatan upang maging malapit ka kay Allah. Gusto mong malaman kung sino magiging malapit kay Allah? Hindi ang mga mayayaman, hindi ang mga sikat ang mga pangalan, hindi ang mga ipwesto sa lipunan, congressman, mayor, barangay captain, hindi sila. Ang sukatan upang maging malapit ka at mataas ang parangal sa iyo ni Allah ay takot sa Kanya. Ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. O kayong mga tao, pakinggan nyo, o kayong mga tao, ang Quran hindi lamang sa mga Muslim, ang Quran para sa lahat ng mga tao. Kaya ito'y katotohanan na dapat ihayag sa kanilang lahat. Kayo ay nilikha namin na mga tribo at nasyon upang magkakilanlan. Hindi mag-away-away, hindi magpasikatan at payabangan, upang magkakilanlan at magkaunawaan. Hindi ba't may mga kultura sa Mindanao na hindi naunawaan ng Taga-Luzon? Ganon din sa Bisaya, sa Mindanao. Magkakilanlan tayo para magkaunawaan at magkaroon ng magandang pagsasama. Pero ang sukatan ng mas marangal at mas malapit kay Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Katotohanan, ang mas malapit at mas marangal kay Allah ay siya na may takot sa Kanya. Pinakamahusay na baon ng alipin ay walang iba kundi ang taqwa Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. At magbaon kayo, ang pinakamagandang baon ay ang takot kay Allah. Dahilan para matanggap ang iyong gawa. Natitiyak mo na ba na ang gawain mo ay tanggap ni Allah? Tignan mo muna kung ang takot mo sa Kanya ay nakahihigit o malakas. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Verily, Allah accept only from those who fear Him. Tinatanggap lamang ni Allah mula sa mga may takot sa Kanya. Lahat ng magkakaibigan, lahat ng mga best friend, sa Yawm al-Qiyamah, sa araw ng paghukom, hindi na kayo best friend. Maglalaho ang samahang nyo ito. Kung hindi nakabase, kung hindi ang pundasyon ng inyong pagiging best friend ay taqwa Allah. Sabi ni Allah sa Quran, Al-akhillau yawma idin, ba'duhum li ba'din adu, illa al-muttaqin.
ang mga mag-best friend sa araw ng paghukom, magkakaaway sila. Magkakaaway sila, liban lang ang mga may takot kay Allah. Kaya pipiliin mo ang kakaibiganin mo kahit sa pagitan ng mga Muslim. Hindi mo pipiliin ang kakaibiganin yung lakwatsa ng lakwatsa. Hindi mo kakaibiganin yung nagpapatawa. Dahil yung nagpapatawa, nagpapahina ng pusok, pinapatay ang iyong iman. Pipiliin mo yung nagyayaya sa iyo magbasa ng Quran. Pipiliin mo yung nagyayaya sa iyo na makinig tayo sa Khutbatul Eid. Pipiliin mo yung nagyayaya sa iyo para magpunta sa Islamic Center upang mag-aral. Dahil pag yan ang pinili mong kaibigan sa mundo, hanggang sa kabilang buhay, mag-best friend kayo. Pero kung ang batayan, ang pinagsasamahan nyo sa balat ng lupa ay lakwatsa dito, gala dito, pag-aaksaya ng oras, sa araw ng paghukom, kayo ay matinding magkaaway. Ang may takot kay Allah, sila ang magtatagumpay. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Those who fear Allah, they will be the ones who are successful in this life and in the hereafter. Allah said, and he who obeys Allah and his apostle and fears Allah and is careful of his duty to him, this it is that are the achievers. Kung sino man ang susunod kay Allah sa kanyang propeta si Muhammad SAW at matatakot kay Allah, sila ang mga magtatagumpay. Hindi yung nakaabot ng doctorate degree, hindi yung malakas ang negosyo niya, hindi yung 5 ang kotse niya. Ang matagumpay ay siya na may takot kay Allah. Ang may takwa Allah, sila ang mabibigyan ng awa ni Allah. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. At ang aking awa ay napakalawak sa lahat ng bagay at ibibigay ko ito sa mga may takot sa akin. Dahilan upang maligtas ang alipin sa araw ng paghukom. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafasatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, ang mga may takot sa Kanya. Dahilan sa kapatawaran ng mga kasalanan, kapag ikaw ay may takwa Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O you who believe, be careful of your duty to Allah and speak the right word. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. He will put your deeds into a right state for you and forgive you your faults, and whoever obeys Allah and His apostle, he indeed achieves a mighty success. Nakita nyo? Magsalita kayo ng katotohanan. Matakot kayo kay Allah dahil magiging mabuti ang iyong mga gawain, ang inyong mga salita, at patatawanin ang inyong mga kasalanan. At ang huling bunga ng takwa Allah, mga kapatid, pinapadali sa inyo ang kaalaman. Napakahalaga na patuloy tayo nag-aaral. Tayo ngayon nasa kababayaan. Ilang beses tayo nag-aaral sa isang linggo? Hinihingi na lang sa atin once a week para mag-attend, pero tinitipid pa rin natin. Kaya ayun, lagi tayong nabibihag ng syaitan. Wattaqullaha wa yu'allimukullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Katakutan niyo si Allah at tuturuan kayo. Bibigyan kayo ng kaalaman ni Allah upang maunawaan ang mga kaalaman ito. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu liman la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yan mga kapatid, yan ang tanging layunin kung bakit tayo nag-aayuno sa Ramadan, upang matakot sa nag-iisang tagapaglikha, upang matakot sa isang karapat dapat sambahin. Ang daming sinasamba ang mga tao, pero sino ang karapat dapat sambahin? Yun ang dapat tuklasin. Yun ang dapat pag-aralan. Dahil hindi po pwedeng sumamba sa maraming sinasamba. Mayroong nag-iisang karapat dapat sambahin. Kaya la ilaha illallah. Walang ibang dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot tayo sa kanyang kaisahan. Kaya kung ikaw ay nagtitinda ng krus, na silver krus,
yan ay haram. Hindi mo tinutupad ang la ilaha illallah, wala kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay nagsa-celebrate ng Christmas, kahit nga nagtitinda ng Christmas wrapper, mga Christmas cards, yan ay pagpapakita na walang takot sa Diyos. Walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. If you make use of those amulets that you believe you will be protected by using these amulets, yung mga anting-anting, malinaw na haram, malinaw na shirk, malinaw na kawalan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pati ngayon nagbabasa ng horoscope sa newspapers, pagbabasahin mo yan, ibig sabihin, wala kang takot o mahina ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yung mga pupunta sa mga mahuhula? Gustong malaman kung yayaman ba siya? Gustong malaman kung sino mapapangasawa niya? Pag kayo'y pupunta sa mahuhula, yan ay pagpapawala ng takwa Allah sa inyong mga sarili. Lahat ng ito at madami pang taliwas sa tauhid o kaysaan ni Allah ang magpapawala ng takwa Allah. Matakot tayo kay Allah sa pagsunod natin sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag hindi ka nagpa-practice na pumasok sa masjid sa pamamagitan ng unang paa at ito yung kanan, hindi mo mahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayong mga kababaihan, pag hindi nyo sinusunod ang walong guidelines para tama ang iyong hijab, alanganin, tagilid ang takot nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin nyo na may 8 kabilang dito ay hindi nagpapabango ang mga babae pag lumalabas sa bahay dahil ito ay natutumbas na para silang nagzina. Wala hawla wala quwwata illa billah. Paano pa kaya sila na masisikip ang kanilang damit? Hindi ito hijab. Pag naihuhugis ang iyong katawan, kapatid kong babae sa Islam, ibig sabihin hindi ka natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag inahit mo yung balbas, kapatid kong lalaki sa Islam, hindi mo mahal ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mahina ang takot mo, baka nawawala ng takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kumakain ka, gamit mo ang kaliwang kamay. Samantala sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain ka gamit ang kanang kamay. Dahil sa kaliwang kamay kumakain ng Satanas, nababawasan ang takot mo kay Allah. Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ano man ang iniutos ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin mo. Ano man ang pinagbawal niya, layuan at iwanan mo ang pinaninigarilyo. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam naninigarilyo ba? Kahit nga hindi natin pag-usapan kung haram o hindi haram paninigarilyo, ang paninigarilyo ay nagdudulot ng kanser. Binibigyan mo ang kanser sa sarili mo, binibigyan mo ang kanser ang asawa mo, binibigyan mo ng kanser ang mga anak mo, hindi ka ba naaawa sa kanila? Bukod sa mga kapatid mo hindi naninigarilyo, binibigyan mo kami ng kanser. Hindi ka ba natatakot kay Allah? Matakot tayo kay Allah sa pagbuwudu. Huwag mag-aksaya ng tubig na ang lakas-lakas ng buhos ng tubig sa gripo. Pwede kang makapagwudu ng isang baso lamang. Yan ang pinakitang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung mga iba sa atin, halos isang timbang tubig para lang makapagwudu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Katunayan, hindi mahal ni Allah mga nag-aaksaya. At dapat hinahaplos mo yung mga bahaging hinaplos ni Muhammad. Hindi yung pinapatakbo mo lang sa tubig na parang mabasa siya. Yan ay mali sa pamamaraan ng wudu. Matakot tayo kay Allah sa ating pagdarasal. Hindi nagmamadali. Na pagdating mo, la hawla wala quwwata illa billah. As-sakina, as-sakina, sabi ni Muhammad, magkalma kayo, magkalma. Kaya dapat alisto ka, alam mo yung oras ng sala para hindi ka tumatakbo. Hahabulin mo ang jamaah. Dapat taos puso mo yung pagsasala. Hindi mo iniisip ko anong tanghalian, sana kumamasyal, saan kami pupunta ng asawa ko. Dapat iniisip mo, nasa harapan ka na nag-iisang tagapaglikha. Seryoso ka, taos puso sa iyong pagdarasal. Nakatingin ka sa sujud na pagdadasalan mo at inaalala mo na ang kaharap mo ang lumikha sa lahat na si Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin si Allah sa zakah. Ibigay nyo ang zakah sa mga dapat pagbigyan. Kayo mga binayayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang zakah ang solusyon para mawala ang kahirapan. Sa Malaysia, wala na sila mapabigyan ng zakah. Kaya inimbitahan ang mga kapitbahay ng mga bansang Muslim para iabot nila ang zakah dahil tinupad nila ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa dhikrullah. Bakit ang mga dila natin ay natutuyo?
sa pag-aalala sa Kanya, samantalang sabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. O kayong mga mananampalataya, alalahanin niyo si Allah ng maraming pag-aalala. If I ask you now, what is the dhikr when you wake up in the morning? What is the dhikr when you wear your clothes? What is the dhikr when you ride the jeepney, the tricycle, and other vehicles? Anong dhikr pag bumuhos ang ulan? Anong dhikr pag natapos ng ulan? Anong dhikr pag siping sa asawa? Masasagot niyo ba ang mga ito? Kaya nagkukulang tayo sa pagkampan ng ating obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paglabas at pagpasok ng bahay, paglabas at pagpasok ng masjid, lahat ito, dhikrullah. Dapat alam natin ang mga ito dahil araw-araw natin ginagawa. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pag kayo ay nalayo sa inyong mga magulang dahil sa trabaho o kaya sa matinding pangailangan, nalayo kayo sa maraming kabutihan. Bakit may mga anak ngayon, mas gusto pa nilang malayo sa mga magulang? Mag-aaral sa Maynila, samantalang may kurso naman sa probinsya nila na nais niyang kunin. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa. Sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, alladhi la ya'manu jaruhu baba'iqahu. 3 beses siyang sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naniniwala, mahina ang kanyang iman. Sino siya? Siya na hindi nagiging mapayapa ang kapitbahay niya sa kanya. Kaya kung may kapitbahay ka at sila ay natatakot sa iyo, hindi ka binabati ng good morning, ibig sabihin mahina ang iyong iman. Ibig sabihin mahina ang takot mo kay Allah. Dapat masaya sila pag dumadaan ka sa harapan nila, binabati ka nila, natutuwa sila sa iyo. Pero kung kabaliktaran ang nangyayari, hindi mo nakamtan ng takwa Allah. Matakot tayo kay Allah sa ating mga salita, sa ating mga gawa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kung sino man na naniniwala sa kaysahan ni Allah at sa huling araw, ay magsalita ng kabutihan o tumahimik na lamang. Ang pangatlo, laging kasamaan. Dalawa lang ang pagpipilian ng dila. Magsalita ng kabutihan o tumahimik na lamang. Dahil ang pangatlo, tiyak udyok ng Satanas. Katakutan nyo, mga kababaihang Muslima, si Allah subhanahu wa ta'ala, ayusin nyo ang pagbibihis ng hijab. Sumunod kayo sa mga asawa ninyo kung ang utos nila ay hindi labag sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga kababaihan natin na nagsasabi, pag ikaw ay mag-aasawa ng pangalawa, lagot ka sa akin, lagot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kinakalaban nyo ang ayah. Palatandaan, mga kababayang Muslim, na mahina ang iyong iman, na kulang ang takot mo, baka nawawala ang takot mo kay Allah. Babantaan mo pa yung asawa mo? Samantalang yan ay pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kababayang na Muslima, katakutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan nyo na kapag inuutosan kayo na asawa ninyo ng utos na hindi labag sa utos ni Allah at ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay nawawalan ng takot sa Kanya. Mga duat, mga nag-iimbita tungo sa Islam, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Paghusayin natin ang ating ibadah kay Allah. Hindi layunin ang tumayo sa libu-libong tao. Hindi layunin na maging popular ka sa madla. Kung ikaw naman ay naging pabaya, hindi mo pinag-aaralan ng Arabic language, hindi mo pinag-aaralan ng pagbabasa ng tamang pagbasa ng Quran, kung ikaw ay pagbabasahin ito, yan ay malino na kapabayaan ng mga duat. Gustong-gusto nilang tumatayo sa madla. Gustong-gusto nilang nadidinig na sinasabi, ang galing mo kapatid, mahusay ka magdawa. Pero kung tatanungin mo siya, alam mo na ba ang Arabic language? Ilang taon ka na sa Islam? 20 years na. La hawla wala quwwata illa billah. Pumasok ang pagkabilig mo sa sarili. Lagot ka kay Allah. Akala mo may takot ka kay Allah? Wala kang takot. Nawawala ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nagiging pabaya ka sa iyong sarili. Ata'muruna an-nasa bil birri wat taqwa wa antum tansawna anfusakum. Tinuturuan mo mga tao ng kabutihan at matakot kay Allah, pero nakakalimutan mo ang sarili. Kaya huwag tayo magpapabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salitang Allahu Akbar ay napakatindi at napakadakila. Pag sinabing Allahu Akbar na dinig mo at oras na ng salah, dapat iniiwanan mo ang trabaho mo. Dapat iniiwanan mo ang pag-aaral mo. Dapat iniiwanan mo, sinasara mo ang tindahan.
Sinasara mo ang tindahan. Pag hindi mo sinara ang tindahan mo, hindi totoo na Allahu Akbar sa puso mo dahil mas importante pa sa iyo ang dunya kaysa sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. May isang kapatid sa Baguio City, nag-iisang kapatid, may tindahan siya sa gitna pa ng syudad ng Baguio. Oras ng sala ng duhur, ng asar, nagsasara siya, sinusulat niya, close for prayer. Yan ang totoong nagpapatunay sa buhay niya na Allahu Akbar. Kaya tayo'y magdua. Allahumma arina al-haqqa haqqahu warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilahu warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna Ramadan waj'alna mimman samahu imanan wa ihtisaban faghfarta lana ma taqaddama min dhunubina. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا يشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.